Alright, magandang araw ho sa inyong lahat dyan ng mga nanonood no, sa Davao City, Mindanao, Visayas, Luzon, buong Pilipinas, buong mundo na may mga Pilipino. So talagang wish ko sa inyo no, wish ko sa ating lahat na magkaroon tayo ng magandang araw ngayon, bukas, sunod na araw at mga linggo pa no, sa sitwasyon natin ngayon na meron tayong inaabangan or minomonitored na super typhoon ang kanyang kategory no. So hindi na siya basta typhoon, like super typhoon talaga siya kasi napakalawak, napakalaki na bagyo ito, tapos sobrang lawak ng kanyang range ay kaya kumbaga buong Pilipinas ang magkakaroon ng ano no, sama ng panahon kumbaga, or magiging masama ang panahon no, ng buong Pilipinas kasi mostly 'di ba ang mga bagyo sa atin, mga typhoon sa Pilipinas ay ano lang naman yun, particular lang talaga sa lugar sa Luzon, lugar ng Visayas or some part of Mindanao. Pero this time, super typhoon Fongwong ang kanyang international name, tapos sa atin naman sa Pilipinas ay Typhoon Uwan. So mukhang nakatakot to no, ingat ho tayong lahat dyan sa mga nasa listahan no ng minomonitor ng ating pag-asa. So it's the eastern side of the Philippines no. So ito yung sa Mindanao, pag sinabing eastern side, so that's Surigao del Sur, Agusan del Norte, tapos meron pa tayong Surigao del Sur, Surigao del Norte, tapos sa Kabisayaan naman ay meron tayong Tacloban, Leyte and Samar. So ito yung mga eastern side of the Philippines. So which is dun talaga sila talaga yung parang nagwe-welcome palagi no, sa mga magla-landfall no, at pumapasok ng mga typhoons sa ating Pacific Ocean. So sila yung nagwe-welcome no, sa mga pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. And of course sa Luzon areas naman or Luzon Islands, so that's sa Bicol region no. So Sorsogon, Albay, Catanduanes Island, Camarines Norte and Camarines Sur, tapos Quezon Province, tapos Aurora, tapos yun bandang Cagayan Valley na sa Luzon. So yun po yung mga portion talaga na laging nasasalanta ng bagyo. So sa kung may mga nakapanood man na tagaan dyan, mag-ingat ho kayo. Sana alam nyo na yung drill no, na di naman talaga tayo kahapon lang binabagyo sa Pilipinas no, since nagsimula ang ang humanity. Talagang itong Pilipinas, i-pattern na ho talaga tayo ng mga sama ng panahon or talagang mga bagyo. So this time, super typhoon Fongwong or Uwan no, kung tawagin natin sa Pilipinas. So malakas ho siya. Ulitin ko, napakataas ng kanyang range. Napaka wide no, napaka lawak ng kanyang range. No, yun na nga yung abot niya no, na maaring ulanin. So dito nga sa Davao City is hindi naman kami dito masyadong inuulan, or inuulan kami lagi. Inuulan no, like nothing is special sa Davao City para hindi kami ulanin dito. So just like any places sa Pilipinas, so Davao City is inuulan din kami dito. Yun nga lang, pansin ko lang talaga mostly kapag may parang baliktad sa Davao City, kung merong kurakot sa Kamaynilaan, Luzon, dito sa Davao City is honest to goodness yung namin dito, government official no. So na yun ha, parang ang tawag to, parang segue lang ho yun syempre hindi yung joke, and that's the reality no. So kabaliktaran ang Davao City sa Manila pagdating sa bagyo no. For example, kung doon ang ulan, doon ay bagyo, ulan, bumabaha na sa Kamaynilaan, dito sa Davao City napakainit ng klima ho namin dito, napaka-warm, humid no minsan. Basta napakaganda ng atmosphere ng Davao City sa mga ganong pagkakataon na yun nga, inuulan na sila sa Visayas or sa Luzon. Dito sa Davao City is napakaganda ng klima namin, ng weather namin dito. Tapos minsan naman kapag sobrang init, El Nino, sobrang tagtuyot no, ang nararanasan sa Luzon Island and some part of Kabisayaan. Dito naman sa Mindanao, Davao City in particular, ay inuulan-ulan kami dito no, talagang sinashower kami dito ng kalangitan. Yun nga, parang dinidiligan nila yung aming mga kalupaan, kaya nanatiling healthy and colorful pa rin yung mga greeneries namin dito dahil nga sa mga ganong pagkakataon no. So, but this time, pansin ko ha, although, pansin ko siya, time check ko tayo dito, it's a 12:01 ng tanghali. Nga pala ha, so, trivia, pumasok sa Philippine Area of Responsibility, itong si Uwan, Bagyong Uwan, or si Typhoon Fongwong no. So, siya,
Pumasok siya kagabi ng alas 10 ng gabi. So that's November 7. Today is November 8 na, no? So alas 12 na ng tanghali. Kibali, ang nangyari is, yun nga, binabantayan siya ng ating Department of Science and Technology or DOST and Pag-asa. Kaya dyan, buksan nyo ang inyong mga apps. So may mga typhoon tracker yata tayo dyan. Meron ako nung dati typhoon tracker, pero hindi ko siya masyadong gamit, no? Like, irrelevant siya. Kasi hindi siya ganun ka-useful sa aking cellphone. Kaya dinalit ko na siya, in-uninstall kasi mabigat yata, I think, no? So consuming siya ng space sa akin cellphone. Anyway, so yun na nga, bali Davao City, update tayo dito. Sa Davao City, kumusta ba ngayon na, yun na nga, considering na malawak ang range, no? Yung abot ng bagyo na yan, no? So kahit Luzon, eastern side of Visayas, in Luzon, tsaka Cagayan areas naman, Batangas, mga ganong area naman yung mga babagyuhin, no? Yung talagang nasa mga pinakamalaking chance na talagang hahagupitan ng bagyo at pagbahat, landslide. Pero lawak ng kanyang range, abot na kami dito sa Davao City. That's why I'm doing this vlog, this video na pinapanood ko sa iyo, pinapakita ko sa inyo yung hitsura ng aming atmosphere, no, ng aming hemisphere. Ano ba to, yung basta fear, no, so yung aming mga kalangitan dito at airspace namin. So far, as you can see naman na itong ganitong view, sometimes is hindi siya ganun ka big deal, no, pero minsan ako nakakita ng ganitong view or gatong hitsura, pero parang iba yata to, no? Talagang mararamdaman mo talaga yung badya ng sama ng panahon. So we are facing pala sa my north side of Davao. So we are facing like mga tibong Kubunawan, Panabo City, Tagum, Carmen, Davao del Norte, Tagum City, Agusan areas, no? So yung mga lugar na yan, so north side of Davao man siya, pero yung eastern side, dito naman yung eastern side, yun ang mga binabanggit ko ng mga Agusan, Surigao, doon na area, no? So sila po yung mga affected. Possible na mas malakas yung ulan nilang may experience kumpara sa amin dito sa Davao City, no? So this time nga, ulitin ko, napakalawak ng range ng bagyong uwan, no? Or ni International Typhoon Fongwong. Kaya pakaasahan natin mga taga Davao, no? O dalhin din tayo dito, no? Alam naman natin na ang Davao City, yung kita mo naman yung kalupaan na yan, no? So that's lowland areas, and yan ay kalibil na siya ng dagat, so that's sea level. And ibig sabihin ho niyan, pagka sasamaing palad tayo dito, sasabay si high tide, tapos yung malaking buhos ang ulan sa kalangitan, at meron ding malaking buhos, yan may aeroplano pa pala na flight, no? So malaking buhos ng tubig ulan sa kabundukan, tapos streamline natin syempre, di ba, yung mga ilog-ilog dyan papuntang dagat. So tapos ulan pa rin dito, basta good luck sa natin ng mga pagbaha. So yung may mga tindahan, may mga negosyo, no, na mga ice, yung gumagamit ng mga freezer, ref, no? So pakihanapan nyo na ngayon pa lang ng saan nyo po pwede paglagyan. Hanap kayo ng pwede yung paglagyan na mas elevated or mas mataas na elevation ang inyong mga kagamitan, or else masisira lang yan sa baha. So yung mga sasakyan, no, sa mga taga Davao dyan, ingat ho kayo. Prepare na tayo sa maaaring yun na nga, yung malaking bagsak ng ulan. Bali ang dito, ang ating expectation, akin lang to ha. So since nag-landing, kasi dato 7, 8, 9 Gs. So ang nila, expected itong si Typhoon Juan na yan na ngay mananalasa sa Pilipinas. So 7, 8, 9, 10. So ilang araw yun? So that's 4 days, I think, no? So 7, 8, 8, 9, 10. Okay, so 30 days, no? Mananalasa ang bagyo, or yun expected. So alin man dyan sa araw na yan, so possible hindi siya sa 7, kundi baka mamayang hapon ng 8, no? At bukas ang umaga, possible. So ingat ho tayo ng mga taga Pilipinas, no? Ingat tayo mga Pilipino. This time, syempre hindi muna tayo politician muna. Off muna tayo sa politics, kundi focus muna tayo mga mayor naman sana dyan, no? Mga governors, mga congressman, lahat ng mga government employees na may kinalaman sa pag-secure ng pangkaligtasan ng ating mga kababayan. Sana this time, no, wala na muna ang politika, mga photo ops, nakakaasar na yan. Muna tayo, focus muna tayo sa safety, ha. Sa mga kababayan, mga Pilipino naman, so muna tayo ngayon, safety first muna, no, bali yung mga kagamitan ho natin. Wag na po kayong umasa, no, na tawag nito, magbigay pa ng mga paalala, babala, or yung mga action mula sa inyong LGU. Kaya na mismo, iligtasin na sarili nyo, no? Kayo nang magkusa, huwag nyo na antayin ang mga anunsyo ng inyong mga mayor, kasi ang dami, kita naman natin, no, yung mayor ng nung sila Frasco,
Oh, sino yun? Mga gulas. Basta yung sa Cebu, grabe, nasa London sila, no? Napasarap buhay sila doon, kumakain ng world class na napakasikat, no? Na croissant. Oh. Di ba? Tas, awa na ba? Basta London na yun. Basta pasarap buhay sila. Tas yung mga kababayan nila ay nalulunod sa baha. Oh, ito pa si Lisa Aranita Marcos, di ba? Sa Malacanang. Oh, may mga pa-party-party pa sila doon. Tapos yung time naman na yon, ayun yung mga panahon din na marami ding mga namamatay na mga kababayan natin, mga taga Cebu. So, yun, alam natin yung alam natin kapag kurakot, hindi talaga nila priorities yung natin, welfare, yung ating safety. Wala sila pakialam sa atin, sa totoo lang, ginagamit nga lang tayo para manalo sila sa eleksyon, no? Binabayaran, pinagbibili nyo kasi boto nyo 300, 500 ang dyan din kayo, ang chip talaga, no? Oh, nakakaasar din kayo, no? Pinagbili nyo boto nyo. 300 pesos, 500 pesos, 1,000, 1,500. Samantala dito sa Davao City, wala kaming ganun dito. Hindi kami nakakatanggap kahit 100, no? Paranas naman, joke lang. Hindi namin yan experience dito sa Davao City. Hindi kami relate dyan. Except nung time nitong huling eleksyon, no? Marami mga nakatanggap na libo-libo ang natatanggap na mga kababayan natin, mga taga Davao City galing sa Tingog Party List ba yun? Oo, tapos sa AIX, AKAP, TUPAD at yan, basta yung mga kilakaran ng rallies. Anyway, so yun lang ha. Ulitin ko, ang punto ng video natin na to ay para mag-ingat ho kayong lahat. Oo, para kayo ay mailigtas nyo ang mga sarili at pamilya. So, update na rin to sa Davao City na yun na nga, kumusta kami dito, binabagyo ba kami dito, ibig sabihin na naramdaman ba sa Davao City yung sama ng panahon? My answer would be yes. Ayan o, yan, kita ho natin yan. Yan po ay hindi ho yan pangkaraniwang na view sa Davao City. Hindi ho ganyan hindi ho yan hindi yan smugs. Oo, kasi hindi naman to Metro Manila. Oo, hindi naman to kamay nila sa smugs, no? Pinaghalong fogs and smokes sa mga sasakyan. So, it's clearly, yan, sama ng panahon yan. That's an indication. So, mag-ingat ako tayong lahat dyan, mga taga Davao, no? So, hindi lang, lalo ng mga taga-eastern side of the Philippines talaga, no? Na siyang laging nagwi-welcome sa mga pumapasok sa Philippine Area of Responsibility ng mga bagyo. So, ingat kayo lahat dyan, no? Yung mga gamit na pinaghirapan nyo, inutang pang iba dyan, hindi pa bayad, no? I-secure nyo na yan. Kasi ang sakit sa puso, sa kalooban natin yun na magbabayad din ng mga products na mga inuutang natin. Ang sakit sa puso na nagbabayad tayo sa mga bagay na hindi na natin nagagamit at napapakinabangan. So that would be all. Thank you for watching. Ingat ha, ingat.